Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Sa mga newly baptized, welcome to the Covenant. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Medyo controversial itong topic na ilalabas namin. As expected, maraming magagalit. Pero bago tayo magpatuloy, let me remind all believers na kilalanin nyo ang mga kapatiran sa inyong lugar. Paki-comment lang ang inyong province at municipality. Yan ang starting point ninyo. Sa mga baptized na, ito ang paalala namin, maging matatag kayo sa direksyon ng covenant. Kapag inaakay kayo ng sinuman sa ibang direksyon, huwag kayong sasama. Kapag nagpaplano na magtayo ng Tower of Babel, kasabay ang mga pangako na may pera at kung ano-ano pang incentives, iwanan nyo. Diyan kayo mapapahamak. Hindi worldly incentives at pansariling motibo ang bumibigkis sa mga tupa, kundi covenant. Ang video na ito ay tungkol sa pinag-aagawang rock o bato na binabanggit sa Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19, kung saan sinabi ng Mesaya na itatayo niya ang kanyang assembly doon sa bato at ibinigay kay Peter ang susi. Pansinin nyo, may bato na pagtatayuan at ang bato ay may susi. Pinag-aagawan ng iba't ibang sekta ang bato na yan at sinabi nila na ang kanilang church ang itinayo ng Mesaya sa bato at iniwanan kay Peter. Very ironic kasi itong mga nag-aagawan ay lahat die-hard followers ni Pablo na sumisipa sa covenant at ayaw kumilala sa Ama. At hindi rin nila alam kung ano yung bato na sinasabi ng Mesaya kay Peter. So kung hindi nila alam, ibig sabihin, hindi sila ang mga itinayo ng Mesaya sa bato at inihabilin kay Peter. Ganon kasimple. Basahin muna natin ng buo ang verse. Here we go. Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ito ang pagkakasalin sa Tagalog. At sinasabi ko naman sa iyo, Peter, na ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Noong nabasa ito ng mga pinuno, nakita agad nila ang plot ng story. Pinosisyonan agad. Nagtayuan agad sila ng mga sekta, unahan sa pagparehistro para angkinin ang rock o yung bato. Sabi nung isa, kami yang sekta na sinasabi dyan. Sagot naman nung isa, kami yan. Sagot naman ng isa pa, hindi pwede, kami yan. Nai-imagine nyo po ba ang eksena? Ngayon, para hindi na kayo nag-aagawan, magsasalita na ang Oferian Heritage Conservatory tungkol sa mga bagay na ito. Gumamit ulit tayo ng guide questions. Number 1, anong grupo ang itinayo ng Mesaya doon sa bato? Number 2, ano ang rock or bato na sinasabi ng Mesaya kay Peter na pagtatayuan niya ng kanyang grupo? Number 3, ano ang susi na ibinigay kay Pedro? Number 4, nasaan ang kingdom of heaven na sinasabi ng Mesaya kay Peter? Nasa langit ba yan or naandito sa lupa? Malalaman nyo ang sagot sa guide question number 1 kung sino itong mga tao bilang grupo na itinayo sa bato. Basahin nyo ang Matthew chapter 15 verse 24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Tagalog, ngunit sumagot siya, ang Mesaya, at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Binilinan din ng Mesaya ang kanyang mga apostoles. Matthew chapter 10 verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sa unang talata, sinabi ng Mesaya na siya ay naparito para sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel.
Sa pangalawang talata naman, binilinan niya ang mga apostol na puntahan ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Sino si Israel? Genesis chapter 32 verse 28. The man said, "Your name will no longer be Jacob. You have wrestled with Elohim and with men, and you have won. That is why your name will be Israel." Si Israel ay si Jacob. Maliwanag na ang mga taong inipon ng Misaya at iniwan kay Pedro ay ang mga nawawalang tupa ng House of Jacob, Israel. Hindi pumunta ang Misaya sa lupa upang magtayo ng sekta o relihiyon, kundi para ipunin ang tupa ng Israel. Period. Dumako tayo at sagutin ang guide question number 2. Ano ang rock or bato na sinasabi ng Misaya kay Peter na pagtatayuan ng kanyang grupo? Bago natin ibigay ang meaning, nais naming tandaan nyo ang isang napakahalagang katangian ng bato na sinasabi ng Misaya. Balikan natin ang Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19. And on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not overcome it. Ano ang katangian ng bato? Hindi ito madadaig ng gates of Hades o impyerno. Ngayon, ilalahad ng OHC kung ano ang bato na sinasabi ng Misaya kay Peter. Ang sagot ay nasa Genesis. Balikan natin ang kwento ng panaginip ni Jacob. May isang hagdan na umaabot sa langit kung saan ang mga anghel ay akyat panaog. Nakatayo sa hagdan ang Elohim at ito ay nagsalita kay Jacob. Genesis chapter 28 verse 13. And behold, Yahweh stood above it and said, I am Yahweh, the Elohim of Abraham and the Elohim of Isaac thy father. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Ako si Yahweh, ang Elohim ni Abraham at Isaac, at ang lupaing iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Verse 14. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Verse 15. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. At ang iyong lahi ay dadami sa kanluran, sa silangan, hilaga, at timog, at sa lahi mo pagpapalain ko ang mga pamilya sa buong mundo. Papatnubayan kita hanggang matupad ko ang aking mga sinabi. Maliwanag na ang lahi ni Jacob ay kakalat sa ibang bahagi ng mundo hanggang sa silangan. Kasali ba ang Ophir, Philippines sa silangan? Yes, tayo ang perlas ng silangan. Verse 16. And Jacob awakened out of his sleep, and he said, Surely Yahweh is in this place, and I knew it not. At nagising si Jacob at nasabi niya, sigurado naririto si Yahweh sa lugar na ito at hindi ako nag-aalam. Verse 17. And he was afraid and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of Elohim, and this is the gate of heaven. Pansinin niyo ang reaksyon ni Jacob. Sinabi niyang ang lugar ay house of Elohim at gate of heaven. Verse 18. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. Gumising ng maaga si Jacob at ang bato na ginawa niyang unan ay kanyang itinayo at binuhusan niya ng langis sa ibabaw. Verse 20.
And Jacob vowed a vow, saying, If Elohim will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, and this stone which I have set for a pillar shall be house of Elohim, and of all that thou shalt give me, I will surely give that tent unto thee. Habang itinatayo ni Jacob ang bato, nagbibitiw siya ng isang panata at sinabi niya, ang batong ito na aking itinayo ang magiging house of Elohim. Napansin nyo ang kahulugan ng bato? House of Elohim. Suriin natin ang daloy ng mga pangyayari. Recap. Sa panaginip ni Jacob, sinabi ng ama ang mga sumusunod. Number 1, ang lupain ay ibibigay niya kay Jacob. Number 2, ang lahi ni Jacob ay aabot hanggang sa silangan. Number 3, gagabayan niya si Jacob hanggang matupad ang kanyang mga sinabi. Bilang tugon sa pangako ng ama, nagbitiw din ito si Jacob ng isang pangako. And so therefore, pangako sa pangako nagkaroon ng pagkakasundo. Treaty, isang covenant. At sinabi ni Jacob, habang itinatayo niya ang bato, ito ang house of Elohim, at binuhusan niya ito ng langis. Ano ang bato? House of Elohim, the gate of heaven. Lumipas pa ang panahon. Mula sa angkan ni Jacob, naging hari ng Israel si King David. Itinayo ni David ang house of Israel bilang katuparan ng covenant ni Jacob na itatayo niya ang house of Elohim. Bakit namin nasabi na iyon ang katuparan? Number 1, nilalaman ng house of David ang Ark of the Covenant. Number 2, tinupad ng Israel ang pangako ni Jacob na siya ay magbibigay ng 10% para sa house of Elohim. Number 3, itinayo ang house of David ayon sa covenant. Lumalabas na ang house of David at ang bato ni Jacob bilang house of Elohim ay one and the same. Mula sa perspective ng ama, tinawag itong house of David or tent of David. Mula naman sa perspective ng mga Israelites, tinawag nila itong house of Elohim. So with finality, sagutin natin ang guide question number 2. Ano ang kahulugan ng bato na pagtatayuan ng Misaya sa kanyang grupo? Sagot, House of Elohim or House of David. In other versions po ng Bible, ang nakasulat is Tabernacle of David. Sa iba naman, Tent of David. Pare-pareho lang po yan. Ngayon, paano namin nasabi na ang bato na sinasabi ng Misaya kay Pedro ay ang bato ni Jacob na itinayo niya sa Genesis? Simple lang, kasi ang bato ni Jacob ay house of Elohim at gate of heaven, pintuan ng kalangitan. Kung kaya, sinabi din ng Misaya kay Pedro na hindi madadaig ng gate of Hades o impyerno yung bato. Nakuha niyo po? Sagutin natin ang guide question number 3. Ano ang susi na iniwan ng Misaya kay Peter? Sinabi natin kanina, ang bato ni Jacob ay house of Elohim at gate of heaven. Kung kaya, ito ay mayroong susi, the key. Sa panahon ni David, ang susi sa house of Elohim ay hawak ni David. Kung kaya, tinawag ito sa Biblia na Key of David. Ang ibig sabihin ng Key of David ay pamumuno at authority na naaayon sa covenant. To hold the key means you have the authority. Isaiah chapter 22 verse 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut. And he shall shut, and none shall open. That is authority. Noong nawala si King David, nawasak ang house of David, kung kaya nagkawatak-watak ang mga tupa ni Jacob. May mga napunta sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang dito sa silangan.
Katuparan po yan, nakakalat ang seeds ni Jacob ayon sa salita ng ama kay Jacob sa panaginip. Balikan nyo ang Genesis. Noong dumating na ang Messiah Yahawashai, pinangunahan niya ang mga apostoles sa pag-iipon ng mga tupa ni Jacob kasi nagkawatak-watak, iniipon nila. Matthew chapter 10 verse 6, "But go rather to the lost sheep of the house of Israel." Puntahan nyo, hanapin nyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Jacob, Israel. Sa makatuwid, ang susi ng House of Israel ay hinawakan ng Messiah upang ipunin ang mga tupa sa House of Israel. Bago naman umalis ang Messiah, inihabili niya sa pangangalaga ni Peter ang mga tupa na nasa House of Jacob, Israel. Yun ang ibig sabihin ng pag-turn over niya ng susi kay Pedro. Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19. "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Kanino iniwan ang susi? Kay Peter, kay Pedro. Hindi po kay Pablo. Si Peter ang pinag-iwanan at hindi si Pablo. Ano naman ang ibinigay ng Messiah kay Pablo? Ang mga hintil. Ibig sabihin, kung si Pablo ang sinusunod nyo, aba, hindi kayo ang itinayo ng Messiah sa bato na iniwan kay Peter. Kawan kayo ni Pablo. Klarado po ang distinction line. Ang OHC ay maka-Pedro. Kayo namang mga sumisipa sa covenant ay maka-Pablo. Who is who? Tumuloy na tayo sa guide question number 4. Nasaan ang kingdom of heaven na sinasabi ng Messiah kay Peter? Nasa langit ba o naandito sa lupa? Subukan nyo kayang itanong yan sa inyong mga pastor at tagapagturo. Kapag sinagot kayo na ang kingdom of heaven sa Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19 ay nasa langit, bulaan yan. Sinungaling. Ang ganyang doktrina na sasakay kayo sa ulap at aakyat sa langit na bayan ay doktrinang hintil. Pantasya ng babaeng propeta na naalog ang utak. Naririto po sa lupa ang kingdom. Wala po sa alapaap. Hindi kayo sasakay sa rainbow. Bakit namin nasabi? Ito ang punto. Number 1. Bakit iiwanan ng Messiah ang susi kay Peter kung baga nasa langit ang kingdom? Walang logic. Imagine nyo, aakyat ang Messiah sa langit at naruroon ang kingdom of heaven, tapos ang susi iniwan kay Pedro? Nag-iisip ho ba kayo? Ito pa, pangalawang punto. Aanhin ni Peter ang susi dito sa lupa kung ang kingdom of heaven ay nasa langit? Ay nako, grabe na talaga kayo. Balikan natin ang verse. Unawain yung mabuti. "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Ang kingdom of heaven ay nasa earth. Kaya nga iniwanan ang susi kay Pedro. Maliban sa kingdom na nasa earth, iba po yung kingdom of Elohim, yung trono ng Ama na nasa heaven. Hindi po yun ang tinutukoy ng Messiah nung binigay niya kay Peter ang susi. Para maunawaan nyo ang concept, ganito lang po yan. Bilang bahagi ng universe, yung buong creation, ang ating mundo ay sakop ng pangmalawakang kingdom of Elohim na nasa kalangitan. Yun ang nasa heaven. Yun ang trono ng Ama. Doon umakyat ang Messiah. Ang buong universe ay dominion ng Ama. Ang mundo natin, itong planet Earth, ay maihahalin tulad lamang sa isang maliit na colony. Bilang colony, ang kingdom na itatayo dito ay tinatawag ding kingdom of heaven sapagkat ito ay nag-uugat sa treaty or covenant ng Alahayam Elohim sa ating mga patriarchs.
Yan po ang rason. Kaya kahit na andito sa lupa, tinawag ding Kingdom of Heaven. Ang kinikilalang panimula or interim government sa pagtatayo ng Kingdom of Heaven dito sa mundo ay ang House of David. Sa ibang version po, tinawag na Tent of David. Yan ang rock ni Jacob na sinasabi ng Messiah kay Peter. Ang susi ay mula kay David, napunta sa Messiah at iniwan kay Pedro. Sa makatuwid, ang Kingdom of Heaven na pasisimulan ng House of David ay konektado sa Elohim sa pamamagitan ng covenant or treaty kay Jacob, Israel. Yan ang dahilan. Kaya ang kaharian dito sa lupa ay tinawag ding Kingdom of Heaven. Yan din ang paliwanag bakit ang susi ay iniwanan kay Pedro. Naging masalimuot ang pinagdaanan ng mga tinipon mula nang pumanaw si Peter. Tulad ng sinabi ng Elohim kay Jacob, kumalat ang kanyang mga tupa hanggang sa silangan. Maraming pinagdaanang digmaan, ngunit dahil sa covenant kay Jacob, hindi hahayaan ng Elohim na tuluyang malusaw ang tinipon. Sinabi niya, walang power kahit ang impyerno na lusawin ang house of Elohim na itinayo ni Jacob. Malakay chapter 3 verse 6. For I am Yahweh, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. May buto na naiwan, napakaliit na buto. Yan ang mustard seed ng Matthew chapter 13 verse 31 hanggang 32. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of the seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Ang mustard seed ay maliit na buto, ngunit ito ay nagiging malaking kahoy kapag naitanim. Sa kalagayan nito bilang buto, ito ay magtatagal ng mahabang panahon. Magpapasalin-salin sa mga generations hanggat hindi pa naitatanim. Ito ay prinotektahan ng Ama hanggang sa panahon na maitanim. Ang seed or buto ay ang heritage na iningatan ng Ama dahil sa covenant. Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is of me, says Elohim. Naitanim na po ang mustard seed. Nabubuhay na ang heritage. Inaalagaan hanggang sa maging mayabong na puno mula nung naitanim. Lumalago na ang kahoy. Ito ang magiging gabay sa pagbangon ng House of David. Acts chapter 15 verse 16. After this, I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild, and I will restore it. Same content po sa Amos chapter 9 verse 11. Ang tabernacle or house of David, ang pagmumula ng kingdom of heaven. Ibig sabihin, malaki ang papel na gagampanan ng heritage upang maihanda ang daan para sa pagsilang ng Messianic kingdom. Ang video na ito na inyong pinapanood ay maituturing na bahagi ng virtual groundbreaking ceremony. Pansinin nyo, number 1, ang bandila ay ang pangalan ng Ama at ng Messiah. Number 2, ang pundasyon ay ang covenant. Mga followers, believers ng Ophirian Heritage, we are the architects, engineers, and workers, the servants. At sino tayo? Sa Book of Revelation, basahin nyo, Revelation chapter 3, verse 7. And to the angel of the assembly in Philadelphia, write, these things saith he that is holy, he that is true,
he that had the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, covenant, and hast not denied my name. Walang ibang grupo dito sa Pilipinas, and maybe the only one in Asia, na tumutugma sa dalawang katangian ng Philadelphia Assembly. Una, niyakap ng Ophirian Heritage ang tunay na pangalan ng Ama at ng Misaya. Pangalawa, naninindigan sa covenant na sinisipa naman ng mga sekta at relihiyon. Makikibaka ang Ophirian Heritage sa ngalan ni Prophet Elijah at naninindigan sa laws and covenant na ibinigay kay Moses hanggang matupad ang mga natitirang nasusulat. Nalalapit na ang katuparan ng vision ni Prophet Daniel. Daniel chapter 2 verse 35. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the rock, kingdom of heaven, that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Tandaan, ang bato na itinayo ni Jacob at ang bato na ipinakita sa vision kay Prophet Daniel at ang bato na sinabi ng Misaya kay Pedro ay lahat tumutukoy sa kingdom of heaven. Hindi relihiyon, hindi sekta. Kaya itigil nyo na ang kaaangkin sapagkat hindi kayo ang itinayo sa ibabaw ng bato. Period. Ngayon pa lang, ramdam na ng mga false prophets and Babylonian religions ang vibration, mga paunang pagyanig na hatid ng paparating na kingdom. Kahit anong gawin nyo, you will be like dust vanished in the air. Mga relihiyon at sekta ang unang malulusaw bilang paghahanda sa padating na kingdom. Makinig kayo mga bulaang tagapagturo at pastor. Thus saith Yahweh, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. Kahabag-habag kayong mga hangal na propeta na sinusunod ang sariling espiritu, kaya walang nakikitang anuman. Sa mga OHC followers, kilala nyo na ngayon kung sino kayo. Ituloy ang gawain, magpakatatag at magpakasigasig, palakasin ang kawan dahil mula sa puntong ito na inireveal na namin ang true identity ninyo, mag-iibayo ang mga persecutions. Lahat dahil sa pangalan ng Ama at ng Mesaya na ating dinadala. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Sa new subscribers, welcome to the channel. Sa mga bagong kapatiran, welcome to the house of Elohim. Welcome to the covenant. At para sa lahat-lahat, be blessed. Shalom. Ito ang panawagan ni Haring David galing kay Aba Yahweh. Tipunin ninyo sa akin ang aking mga banal, yaong nagsitipan sa akin sa pamamagitan ng haing alay.